Basa, hindi nyo pala mabasa. Glory to God in the highest and on earth. Peace, goodwill toward man. So ito po, imagine po natin ito pong mga heavenly host na ito na sabi po nila, glory to God in the highest and on earth. Peace, goodwill toward man. So ito po yung ito po yung scenario na kung saan yung heavenly host, they were heralding. Nag-herald din sila. They were trumpeted. Kaya dito po nagwala din yung kanta na the herald angels sing, glory to the newborn King. Doon po nagsimula yun, yung kanta niya. Because ito po mga angels na ito, they were heralding, they were trumpeting that Jesus is born, that Jesus is Christ, that Jesus Christ is our salvation. Pinaproclaim nila itong mga heavenly host na ito na naipanganak na yung tagapagligtas ng sanlibutan. And then, sabi po dito, sino po yung, tingnan po natin yung sequence after the heralding of these angels. Two witnesses waited for his coming. Una po ay si Simeon. May mga witnesses po, yung pong pagparito po ng ating pong Panginoong Diyos na nag-aantay sa kanya. Sa Luke chapter 2 verse 25 to 26, may isang tao roon sa Jerusalem ang pangalan Simeon, matapat at malapit sa Diyos. Ang lalaking ito at sumasa kanya ang Espiritu. Then 26, na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesyas na ipangakong Panginoon. Kaya po noong pong dinala ni Joseph at ni Maria para po i-dedicate, di ba? Kaya may mga dedication yung mga binabasa, para i-dedicate ang ating pong Panginoong Jesus. Noong makita po ni Simeon yung pong ating Panginoong Jesus na dala-dala ni Maria at ni Joseph doon po sa temple, the Holy Spirit immediately speak in his heart. Sabi niya, this is whom you are waiting for. Wow. Ito yung inaantay mo. The Son of God, your salvation. Amen. Yun po yung nag-speak sa kanyang heart kay Simeon. Kaya tuwang-tuwa po ito pong si Simeon. And number 2, sino pa yung nag-aantay? Si Anna. Sa Luke 2:36 to 38, naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalang Anna, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya, napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. 7 taon. So, bilis naman. Maagang nabalo. Nung siya'y mabalo at ngayon, 84 na taon, 84 years old, Sister Lord, na siya lagi, siya'y nasa templo, araw at gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng hinihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. So, biluon mo, Sister Lourdes, 84 years old. Ito po si Anna, pero hindi po siya sumuko. Diba? Hindi siya napagod sa paglilingkod po sa ating pong Panginoong Diyos. Araw at gabi, siya po ay nag-aayuno. Araw at gabi, siya po ay nananalangin. So sabihin mo sa iyong katabi. Sige, sabihin mo ngayon, ito ay hanggang pagtanda natin. Maglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Hanggang pagtanda natin. Hanggang sa huling hininga natin, masumpungan tayo po ng Diyos na maglilingkod sa inyo. Si Ana, hindi po siya nagsawa. At sabi niya, nung makita niya ang ating pong Panginoon, so sabi niya, now Lord, I can rest in peace. Sabi niya ba naman, kasi nakita ko na ang aking tagapagligtas. Pwede na akong mamatay, Lord. Kasi nakita ko na ang aking tagapagligtas. So nakita po natin, Sister Lourdes, yung mga sequence na ito, tingnan po natin, nagsimula yung kapahayagan kay Virgin Mary, and then sumunod sa mga shepherd, diba, pinahayag kay Virgin Mary, kaya sabi ni Virgin Mary, I am rejoicing because I have my Savior, my salvation. Din sa mga shepherd, nandun din po na nagagalak po sila dahil pinili po sila ng Diyos na sabi nila, dumating na ang kanilang tagapagligtas. And then, meron pong 2 tao na nag-iintay ng katuparan ng propesiya, si
dumaan po doon po sa templo at natupad yung propesiyang iyon at nakita nila mismo yung katuparan ng propesiyang iyon. So that is the beauty of the Word of God. And His early visitors. So may mga bisita ang ating pong Panginoong Diyos. Sino ba yung early visitors ng ating pong Panginoong Jesus? Kilala po ba natin? May bisita po ba tayo ngayon? Wala? Amen. Ha? May mga bagong bisita ba tayo? Wala? Wala ba? Mga katabi. Ha? Wala. So wala tayong bisita ngayon. So sino pong early visitors ng ating Panginoon? Number 1 is yung pong mga shepherd. Sa Luke chapter 2 verse 15 to 16, nang makalis na ang anghel, sabi po dito, pabalik sa langit ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. And verse 16, at nagmamadali silang lumakad at nakita nila sila Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsapan. So, ito pong mga shepherd na ito po yung unang bisita ng ating pong Panginoong Hesus. Pero, wala po silang dalang regalo. At ang daladala lang po nila ay yung pong kagalakan sa kanila pong puso na sila po ay napili ng Panginoong Diyos na makita ang kanila pong tagapagligtas. Pangalawa, yung mga magi. Mga magi, Matthew chapter 2, verse 9 to 11. At sabi dito, at lumakad ang mga pantas mula sa silangan, pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang sisidlan at inihandog sa kanya ang daladalan ng ginto, kamanlang at mira. So ito po yung mga wise men na mas kilala ng karamihan ng mga three, na sila po ay three kings, di ba? Pero sila po, sabi po ng Biblia, sila po ay mga pantas na nanggaling pa sa malayo. Meron silang dala-dalang regalo, Sister Lourdes. Hindi lang po sila may dala-dalang regalo, kundi nung makita nila ang ating pong Panginoong Hesus, sila po ay sumamba. At nung binuksan po nila yung kanilang regalo, gold, frankincense, and myrrh, di po ba? So, nandun po yung itong mga pantas na ito, Sister Lourdes, may dala-dala silang regalo. Bakit? Dahil alam nila ang propesya. Kaya nagdala sila ng regalo. Yung mga shepherd ay nandun na wala silang dalang regalo. Only the expectation of their heart na sila yung napili ng Diyos para makita nila yung pong kanilang tagapagligtas. Yung kagalakan lamang ng puso nila, ang kanilang dala-dalang regalo. Pero itong mga pantas na ito, dahil alam nila yung propesya, kaya po sila ay may mga dalang regalo. Ay, dala po ba tayong regalo sa ating pong Panginoon Diyos? Kilala na natin siya, dapat ay may dala tayong regalo. Kasi itong mga pantas na ito, because they know the prophecy, nagdala sila ng regalo, Sister Lourdes. Biruin mo, ginto. Nagdala sila ng ginto. Kaya sino nagdala sa inyo ng ginto ngayon na regalo sa ating Panginoon Diyos? And second, nasa letter O na tayo. Buti na lang, 3 letters na pala itong joy. So, O sticks for others. No? Bakit others? Sabi dito sa Matthew 22, verse 37-39, Jesus said to them, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. So, first speaks to love God, and second is to others. Bakit others, Sister Lourdes? Bakit to love others? Kasi ito yung commandment ng ating pong Panginoong Jesus na mahalin din po natin ang ating kapwa. Sabi po sa John 13 verse 34, a new commandment. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. So command po yun ng Diyos na mahalin po natin ang ating pong kapwa. Kaya sabihin mo ngayon sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. At dahil dyan,
with one another in love. 1 Peter 4:8, and above all things have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Totoo po yun. Kapag mahal po natin yung pong isang tao, ay nandun po na hindi po natin kinalilimutan ay nandun na kinalilimutan na po natin yung kanyang mga pangit na ugali. Kasi sabi niya, love cover all sin. Hindi mo na nakikita yung kapangitan ng ugali, ng yung kapwa, kahit pangit pa yan. Hindi mo yon nakikita kasi yung love lang, nakukover yan ng pagmamahal. Kahit gaano pa siya ano pa ba yung pangit ka, ano pa ba yung masama, yung kanyang ugali, nakukover, kahit ang sama-sama niya, nakukover yan ng love. Kaya totoo ang sinabi ng ating pong Panginoong Diyos. Totoo din po yung definition ng 1 Corinthians 13 doon, nandun po yung definitions of love. So sabi po sa John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is God, and everyone who loves is born of God and knows of God. So, pag marunong po tayong magmahal, kilala po natin ang Diyos. At kapag hindi po na tayong marunong magmahal, ibig sabihin ay hindi po natin kilala ang Diyos. So, dahil kilala po natin ang Diyos, sino nakakakilala sa inyo sa Diyos? So, dapat lang po natin pong i-share ang love po natin for others kasi kilala po natin siya, di ba? Marunong po dapat tayong magmahal sa ating pong kapwa. So, how are we going to love others? So, may mga ways po tayo to treat others. Number 1 is appreciate. Kailangan i-appreciate naman po natin sila. First, Thessalonians 5:12 to 13, Philippians chapter 2, verse 13, sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:12 to 13, and we urge you, brethren, to recognize those who labor among you, and you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love, for their work's sake be peace among yourself. Meron po sinabi dito na word, recognize those who labor among you. Kaya sabihin mo sa iyong katabi na pinasasalamatan kita sa lahat ng ginawa mo sa akin. Hallelujah. Diba kailangan pasalamatin din po natin yung mga ginawa niya. Sabihin mo rin sa iyong katabi, salamat sa iyo. Nang dahil sa iyo, narito ako ngayon. Amen. Hallelujah. Kasi ina-absorb na kayo di ba? So, i-recognize po natin yung mga kabutihan na ginagawa po sa atin po, ng ating pong kapwa. Kung may mga kabutihan ginawa ang ating pong kaibigan, pasalamatan po natin sila, di ba? Hindi lang yung mga kaibigan natin, yung mga may mabubuting asawa. Sino may mga mabubuting asawa dito? Napasalamatan nyo na ba kayong asawa? Ha? Sino yung may mga magulang pa dito? Napasalamatan na po ba natin ang ating mga magulang? Kayo, no, tayo mga magulang, napasalamatan din po ba natin ang ating mga anak? Pasalamatan din po natin sila. No, di ba? Kasi sila naman nagbibigay ng kaligayahan. Buti na lang, no, di ba? Lalo na pag magaling sa school, yung anak natin, no, di ba? Pasalamatan natin ang ating mga anak. Pasalamatan natin ang ating mga magulang, asawa, kung mabait ang asawa nyo, good boy. Pasalamatan po sa sinali ang iyong asawa. Amen. Hallelujah. So, pasalamatan natin sila. And then, Philippians chapter, appreciate natin yung kanila mga ginagawa. Philippians chapter 2, I appreciate Sister Lani. Alam ko, nagpagod ka dyan sa pagtatay. Philippians chapter 2, verse 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem other better than himself. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, tandaan mo. Tingnan niyo ba yung katabi? Mas magaling ka sa akin. Amen? Totoo po yun. Sabi dito, give them as highly esteem. Diba bakit? Kasi alam mo, Sister Lourdes, meron kang alam, Sister Lourdes, na hindi alam ni Sister Mabel, Sister Bel, diba? Meron din alam, Sister Bel, na hindi mo alam, Sister Lourdes. Kaya kapag pinagsama, magaling tayo lahat. Amen. Hallelujah. Magaling tayo lahat sa
ng ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Then, honor them. So, sino yung mga dapat natin i-honor ngayon? Hallelujah. Ito po yung mga i-honor natin. Number 1, our parents. Totoo yan. Parents po natin. Nasahin natin sa Exodus, sa Ephesians na lang. Pareho din naman. Ephesians chapter 6 verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Ito lang yung commandment na mayroong pangako. Kaya i-honor natin kung meron tayong dapat na alalahanin, isang tao na dapat natin alalahanin, isang tao na dapat natin pasalamatan sa buong buhay natin, wala pong iba, kundi ang ating pong mga magulang. Dahil sila po yung nagsakripisyo para po sa atin. Wala po tayo sa kinalalagyan po natin kung wala ang ating pong mga magulang. Kahit na may mga hindi kayo magkakaunawaan, di ba? Nandun pa rin na yung paggalang po natin, yung pag-honor po natin. Di ba mayroong sinasabi sa atin, sinasabi sa akin ng lola ko, kapag napaiyak mo daw ang iyong magulang, sabi niya, no, kapag nasaktan mo sila, hindi ka daw aangat sa buhay. Sabi yun ang sabi nila. Kaya wag po nating, ano ba yun, wag po nating hindi sila i-honor. Ano ba yung kabaliktaran ng hindi i-honor? Wag po nating bastusin ang ating pong mga magulang. Dahil kahit may mga namali silang nagawa, ay magulang at magulang pa rin po na. Maswerte po. Sino po yung mga buhay pa yung mga magulang dito? Maswerte tayo dahil buhay pa yung mga magulang po natin. Kaya wag natin kalilimutan sila, Sister B. Amen. Hallelujah. Mag-thank you naman tayo sa ginawa. Ako po nagpapasalamat ako mga senior citizen na yung nanay at tatay ko. Pero I really thank the Lord dahil binigyan niya ako ng talaga mababait po na magulang. Super maalalahin din naman. Kung wala po sila, wala pa ako rito. Sino mag-aalaga sa mga anak ko? Di po ba? So sila po napakalaki ng utang na loob po natin sa ating pong mga magulang. Huwag po natin kalilimutan sila. So kayo namang Kapaskuhan, alalahanin po natin sila. Huwag po natin silang kalilimutan. Lalo ngayon ay kumikita na po tayo ng pera. Kahit po tayo may sarili ng pamilya. Alam ko po na may sarili na po tayong pamilya. Huwag po natin silang kalilimutan. Kasi yung iba, kapag may sarili ng pamilya, nakakalimutan na yung mga magulang. At yung mga in-laws naman, sasabihin, o kaya mga sister-in-laws, ay, kapag nagbigay ka naman sa mga magulang na yung nanay na lang ang laging binibigyan doon sa part ng babae, kaya minsan nagsusumbong sa asawa, kaya minsan di ba kasundo yung mga in-laws, di po ba? Pero wag na, kahit may mga asawa na tayo, wag natin kalilimutan. Basta ako, never. Tapo kahit may pamilya ko, may asawa na at mga anak, hindi ko kalilimutan sa aking mga magulang. Sila yung dahilan kung bakit ako, kung ano yung kinalalagyan ko ngayon. So, in-honor po natin ang ating pong mga parents. And then, honor the old and young. Sabi ko sa 1 Timothy 5:1, do not rebuke an older man, but exhort him as a father, younger man as brothers. Then verse 2, older women as mothers, younger women as sisters with all purity. So, irespeto daw po natin lahat ng mga nakakatanda. At sabi dito sa salita niya, hindi lang mga nakakatanda, kundi kahit mga bata. Kasi minsan yung mga bata, mas bata sa atin, tingin natin utusan. Diba? Kasi si Bunso ang uutusan. Pero di wala lang pong masama. Basta nandun yung pagrespeto po natin sa kahit na mas nakababata po sa atin. Dahil kahit bata yan, may damdamin yan. Marunong niyang masaktan. Kaya magsalita ka in a nice way. Irespeto mo rin po siya. Hindi lang po mga matatanda. At syempre, yung mga matatanda, sensitive din. Kaya nandun din po yung pag-respect po natin. Honor the widows. 1 Timothy 5:3, honor widows who are really widows. Sabi ni Sir Lourdes, yung discussion natin, no, tama nga naman, who are really widows. Yung talagang widow, no? Kasi may mga widow na mga bata pa daw ay nandun na mapupusok pa sila. So, kailangan yung talagang wala na siyang inaasahan, kundi ang Diyos na lamang. So, sila po yung dapat nating tulungan at sila po yung dapat nating kalingain.
babae na katulad ni Ana kanina, widow siya, 84 years old na siya. So yun po yung mga dapat po nating tulungan at kalingan. Kami nga po sa bahay, may ampong kami ngayon sa bahay. Hindi siya widow, kundi matandang dalaga. Kasi po, nakakaawa po siya talaga. So kinupkop namin siya, nandun siya ngayon sa bahay. Talagang binigyan pa namin siya ng kwarto, binahanda ng cabinet. Tapos nandun na kasi po, buong buhay po niya ay nandito po siya sa Israel, tinulungan yung kanyang mga pamangkin, pinag-aral, tinulungan yung mga kanyang kapatid. Pero ngayon, nag-iisa na siya sa buhay. Wala man lang pong kumakalinga sa kanya. Nakakalungkot po talaga. So, talagang pinapasaya na lang namin siya. So, tulungan po natin yung mga taong ganun. Kalingain po natin yung mga talagang nangangailangan. Then, honor the church leader, the pastor. 1 Timothy chapter 5:12. Let the elders show rule will be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. I-honor po natin ang ating senior pastor, yung pong nangangalaga sa atin. Siya po yung ating pong shepherd at tayo po yung kanya pong shepherd. Sabi niya, double honor. Kung gaano natin ino-honor si Rodrigo Duterte, sabi ng salita ng Diyos, mas double pa yung ibigay po natin na honor sa mga lingkod po ng Diyos dahil bakit sila po ay representative ng Diyos. At yung sinasabing double honor dito, Sister Rene, yung tinatawag nating honorarium. Kailangan din ng honorarium. Kaya nga double honor. Alalahanin po natin ang ating pong mga pastor. Then syempre, kayo ay pinapakain nila spiritual. Hindi ba naman sila dapat na tumanggap na mga material din na galing sa inyo? Karapatan nilang tumanggap. Kayo kaya ang magpuyat at mag-aral ng salita ng Diyos para lang maipakain sa kanyang mga tupa. Di po ba? Sino ba yung nagpupuyat na nananalangin, nagbabasa ng Biblia para lang may maipakain sa inyo, mapakain ang inyong mga espiritu? Kaya i-honor po natin ang ating pong mga pastor, lalo na po yung pong naghahayag ng kanya pong mga salita. Amen po ba kayo doon? Amen! Double honor! Double honor! Talagang honor po. Hindi lang yun. Talagang ipanalangin natin sila. Itaas natin sila sa Diyos. Natawa naman kayo doon. Pero totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Kailangan natin silang support. Not just in prayer. No, kundi nandun sa prayer natin, itaas natin na sila po ay kalingain din po ng ating pong Panginoon. Dahil hindi po biro yung pinagdadaanan din po ng ating pong yung mga lingkod po ng Diyos. Kaya dapat tinataas din po natin sila sa ating pong Panginoon Diyos. Sino na nagpipray sa ating senior pastor? Nagpipray ba ninyo siya? Hallelujah, sa kanya mga misyon, ingatan siya ng ating pong Panginoong Diyos. Amen, hallelujah. And another thing is, ano pa? Hindi ko nasabi dito, honor your master. Sabi dito sa 1 Timothy 6:1, let as many bondservants as are under the yoke count their own master worthy of all honor, so that the name of God and His doctrine may not be blasphemed. So sabihin mo sa iyong katabi, honor your employer. Honor your employer. I-honor natin ang employer natin. Kahit na makulit, diba? Nandun pa rin yung pag-honor natin at paggalang natin sa ating pong mga employer. Kasi sila din po ay kasangkapan ng Diyos. Kung wala kayong employer, di wala kayong keset. Kayo naman. Diba? Kaya i-honor natin ang ating pong mga employer. At to ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi niya dito sa kanyang salita, His doctrine may not be blasphemed. Para hindi po ma-blaspheme ang salita ng ating pong Panginoon. Dahil syempre, di ba, pag hindi natin sila yung honor, ayun ba yung laging nagsisimpa, nag-church? O di ba, alam niya nag-church ka at makita na hindi mo naman siya ino-honor. So, dapat makita po ng ating pong mga employer din. Then next, di ba, encourage people or encourage them. 1 Thessalonians chapter 5, verse
11, therefore comfort each other and edify one another just as you also are doing. Kaya sabihin mo ngayon sa iyong katabi. Sige, tingnan niyo mga katabi ninyo. Huwag kayong makagalala, malapit na ako. Sige, sabihin ninyo. Mula kayong gabi. Let us encourage one another. Oh, tandaan niyo ng mga mukhang yan. Kapag may problema kayo, tawagan mo si Liway. No, kapag may problema ka, tawagan mo Sir Acer para i-encourage ka, no? Sir Acer, dapat i-encourage mo siya. Huwag ka na mga problema. May mga ganyan ba? Encourage natin. Encourage one another. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 18, therefore comfort one another with these words. Sabi po dito sa Hebrews 3:13, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the difficulties of sin. Kaya sabihin mo ulit sa iyong katabi. Hindi na, naintindihan niyo ba yung binasa ko? Para lang maintindihan natin yung binasa ko. Pagsubok lang yan. Kayang-kaya natin. Kasi may dinadala yung katabi nyo yan. Pagsubok lang yan. Kayang-kaya natin. Kapag tayo ay nagtutulungan. Amen? And then, another thing is forgive them. Hallelujah. Sabi po dito, Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another, even as are forgiving one another. Sabi po dito, if anyone has complaint against another, even as Christ forgive you, as you also must do. So, sabihin mo sa katabi ulit. Sige na, tingin. Kaya mo yan. Hindi ka nakikinig, ha? O, ano sasabihin mo sa katabi, Sir Gina? O, ano ba sabi? Pinapatawad na kita. O, amen. You are forgiven. Amen, hallelujah. Sa pinatawad na kita, kaya patawarin mo na rin ako. Amen, hallelujah. Pinatawad po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Nasabi po dito, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. So, kailangan po talaga po natin magpatawad at maliwanag ang sinasabi po ng ating pong Panginoong Diyos na kapag hindi po tayo nagpatawad, ay hindi rin po tayo patatawarin ng ating pong Panginoong Diyos. Napakalaki ng kasalanan natin, Sister Lourdes, pero hindi po yun tinignan ng ating pong Panginoong Diyos. Siya po ay nabayubay doon po sa krus ng Calvary. Dinala niya lahat ng ating kasalanan para hugasan ng kanyang banal na dugo ang ating pong kasalanan. And then, bless and pray for them. Matthew 5, verse 43 to 44, sabi dito, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good, do those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. So, dapat po ay i-bless po natin, no, ang iba pong tao. Diba po, napakahalaga po na i-bless po natin with the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And serve them. Matthew 20 verse 28, just as the Son of Man did not came to be served, but to love and to give His life a ransom for many. Di po ba napakasarap po mag-serve sa ating pong Panginoong Diyos? Kaya nga dapat tagline natin dito na bilang mga anak ng Diyos ay happy to serve, di ba? Kailangan masaya po tayo na naglilingkod sa isa't isa. Paglingkuran po natin, ang Diyos po pinaglingkuran po tayo, tayo din po ay maglingkod po sa isa't isa. No? Nakita ko nga, sobrang saya ko nung makita ko si Sister Rayleigh, pagod na pagod si Sister Beth, umakyat dito, di ba? Inabutan niya ng tubig. Kung ako nga natuwa sa nakita ko yun, Sister Beth, hindi ba mas natuwa yung pong ating amang nasa langit na nakita na, wow, ang anak ko, siniserve niya yung kanyang kapatid. Sister Malu, grabe yung kanyang tuwa dito nung Sunday. Biro mo, pinagluto niya kami ng aming lunch, nandun yung katawaan niya. Diba, sarap na sarap kami sa kanyang niluto ng chicken steam na first time kong makakatikim nun. Sobrang sarap pala. Basta kompleto na kami ng pagkain ng Sunday. So siya, kami natuwa sa kanyang
nagsiserve sa amin, di ba? Di ba lalo yung ating Diyos na nakakakita na, wow, yung anak ko, di ba? Tuwang-tuwa siya na ipagluto yung kanyang mga kapatid. So, dun po tayo dapat nandun lagi na tayo po ay maglingkod sa isa't isa dahil ang ating Panginoong Diyos mismo ay naglingkod po sa atin. Amen. Hallelujah. And last, Y stands for you or yourself. Balikan po natin yung text po natin sa Matthew 22 verse 13. And the second is like it, you shall love your neighbors as yourself. So ano yung gagawin po natin sa ating pong sarili? No, number one is love and treat yourself well. So love daw po natin, mahalin daw po natin ang ating pong sarili. No, di po ba? I-treat po natin ang ating pong sarili. Sabi niya, well, because if you don't love ourselves and treat well, we cannot also love and treat others well. Di po ba? If we nandun na hindi natin minamahal yung ating pong sarili, ay hindi rin po natin mamamahal ang iba. Hindi natin na-resolve yung problem natin, how can we resolve the problems of other people? Diba? Kung hindi tayo mismo, hindi natin kayang i-resolve yung mga conflict po natin sa ating pong sarili. So how much more yung conflict po natin sa iba? Kung minsan, nagagalit tayo sa ating pong sarili. Alam niyo ba kapag nagagalit tayo sa ating sarili, nagagalit na rin tayo minsan sa iba. Kapag kinaiinisan natin yung ating sarili, minsan naiinis din tayo sa iba. So we need to love ourselves and to treat ourselves well. And number 2 is nandun po, sabi po dito, take care of yourself. Hallelujah. So nandun na, i-take care din po natin yung ating pong sarili. Hallelujah. Paano ba natin i-take care yung ating pong sarili? Nandun na dapat na may balance diet din tayo, natutulong tayo ng tama, sa tamang oras, di ba? Huwag lang kain ng kain. Dapat natin i-rest yung ating sarili. Kaya ako, pag rest hour ko, rest talaga, nire-rest ko. Bahala kayo, kahit tawag kayo ng tawag dyan, basta rest hour ko, wala mga istorbo. Kaya minsan, pumapasok ako sa Bible study, alas 6. Kasi sabi ko, sulitin ko muna yung aking rest hour. Pero minsan lang naman yun, hallelujah. So, dapat po natin alagaan din po ang ating pong sarili. Diba? Dapat mahalin natin yung ating sarili. Nabilhan na natin ng regalo yung lahat nating mga pamangkin, mga nanay, tatay, mga kaibigan. Pero tayo po ba may regalo tayo sa ating sarili? May nabili po ba tayo sa ating sarili? Diba? Minsan, nakakalimutan natin yung ating pong sarili. Hindi masama na mahalin natin ang sarili dahil sinabi ng Diyos na mahalin natin ang ating sarili. Huwag lang tayong pumasok doon sa trap po ng conceitedness and selfishness. Huwag lang po tayong maging selfish. So love yourself. Improve yourself. So kailangan po natin i-improve ang ating pong sarili. Kapag magaling na tayo sa Sir Lourdes, dapat galingan pa natin. Hindi po ba? For the glory of God. Hallelujah. So lahat ng ginagawa natin, dapat nandun naggalingan natin para po sa kapulihan ng ating pong Panginoon. So lastly, 3 na lang ito. 3 ways of celebrating joyful and joyous Christmas. Number 1, tell others about it. So Luke chapter 2, verse 17 to 18. Takip po yung mga silang wala. Yan. Na makita ng mga pastol ang sanggol, sinalisan nila ang sinabi ng anghel tungkol dito na mangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. So makita po natin, nung marinig ng mga anghel, yun ang mga shepherd, yung pong balita, pumunta po sila kaagad sa mga village at sinabi po nila, dineklara po nila na naisilang na yung kanilang tagapagligtas, na nandoon na itong hari ng mga hari. Pinoclaim nila yung good news. Pinoclaim nila that Jesus is Lord. At yun po yung pong pinaka magandang regalo na maibibigay po natin to proclaim the good news, to proclaim the salvation, to proclaim that Jesus is Lord. Na siya lang po yung ating pong tagapagligtas.
tagapagligtas. Mamaya po, magbibigay po tayo ng mga giving gift. Masarap po, sabi ko nga sa inyo, masarap na makatanggap ako mamaya ng regalo. Pero kung ako lang ang tatanungin ninyo, mas gusto ko yung pangdalhin natin yan sa takana at ipamigay sa mga hindi nananampalita na sabihin natin, this is the gift of love. At sabihin natin na ito ay ipamalitan natin sa kanila na Jesus loves you. Can I pray for you? Diba? Yung isang tao lang na makarinig ng balita ng kaligtasan na siya po ay maligtas. Ito na yung pinakamagandang regalo po natin. Na ngayong Pasko, yung bibigyan natin ng regalo na nawa, no? Kung hindi siya nakakakilala sa Panginoon, siya ay makakilala sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng regalo sa Kanya. And number 3, glorify and praise God for who He is and what He has done. Hallelujah. So ito po yung ginawa po ng mga shepherd na proclaim po nila that Jesus is Lord. Glorify po nila ang ating pong Panginoong Diyos at nandun po sila po ay nagpasalamat. And conclusion, we celebrate Christmas because of the indescribable gift given to us, wherein a Savior was born. Our desire, therefore, the true meaning of Christmas is the greatest indescribable act of love of God to mankind. Kaya po tayo may John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have eternal life. Tanong ko po sa inyo, natanggap na po ba ninyo yung pinaka-the best na regalo? Kayo nga nanonood sa live, natanggap na po ba ninyo yung pinaka-the best na regalo? Wala pong iba na tayong natanggap kundi yung pong ating pong salvation. At siya po, tinanggap po natin si Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Sabi nga po sa Romans chapter 10, verse 19, that if we confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Then, for with the heart one believers into righteousness, and with mouth confession is made unto salvation. So yung salvation po is only guaranteed by our Lord Jesus Christ. As yung salvation na yon ay ibinibigay lamang doon sa mga naniniwala. Doon po sa tumatanggap na they accept Jesus Christ as their Lord and Savior. So dapat po natin natanggapin ang ating pong Panginoong Diyos. Nasabi po na sa John 14 verses, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So the only way, the truth, is our Lord Jesus Christ. So sana po ngayong pong gabi ay nandun po na tanggap na po natin talaga yung ating pong tunay na kaligtas, yung best gift, yung reason why we celebrate Christmas. The reason why we celebrate Christmas is our Lord Jesus Christ, because nandun na isang araw siya po ay naipanganak sa isa pong sabsaban para lamang po tayo abutin, para lamang po tayo ay magkaroon po ng kaligtasan. So ngayong gabi, lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah. Kantahin nga natin, Pastor Alucio, yung pinakanta mo kanina. Maganda yung pinakita mo yung King of Majesty ba yun? Yun, pinakanta mo kanina. So, hallelujah. Awitin po natin ang awitin ito bilang panalangin po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. He is the King of Kings and Lords of Lords. He came in this earth. Hallelujah. He came from heaven to earth. Hallelujah. Falls at your throne.
dahil ikaw, Panginoon, ay naparito sa lupa, Panginoong Diyos, upang ipanganak ka doon sa saksaban. Lord, ikaw, Panginoon, nagpakumbaba, binaba mo yung sarili na kahit ikaw ay Diyos, O God, pero ikaw pa rin, Panginoon, ay nagpakabago, Lord, para lamang abutin ang mga makasalanang taong ito, God. But we thank you for the salvation, O God, dahil minsan mayroong isang Diyos na ipinanganak doon po sa sabsaban, Lord, nang dahil doon, Panginoon, kami po ay niligtas mo, God. At nawa, Panginoong Diyos, ngayon, Christmas, Lord, makita po namin, Lord, na madama ng aming mga puso that you are the reason, O God, kung bakit kami nagsiselebrate ng Christmas. Thank you that you came in this earth to give us joy, Panginoon, great joy, Panginoong Diyos, to give us peace and to give us salvation. Hallelujah. Lord, I pray, Panginoon Diyos, sa gabing ito, in the name of Jesus, Lord, I release blessing, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo na narito, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga anak mo, Lord, I release healing, O God, sa mga anak mo na mayroong karamdaman, Lord, sa pamamagitan ng iyong pangalan, O God. Hallelujah. Salamat, Lord. Lord, nililinis mo din po, Panginoong Diyos, yung kagalakan, kapayapaan ng aming pong mga puso ay nandun na mag-remain, Panginoon, sa aming pong mga puso. At sa gabi nito, sa pagpapatuloy po namin, Panginoon, ng selebrasyon ito, nawa, Panginoon, makita mo, masumpangan mo ang aming mga puso na connected sa iyo, O God, na hindi ikaw nawawala, Panginoong Diyos. Hallelujah. We thank you for your word today, O God. Hallelujah. And I pray, O God, hallelujah, pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid ko nito. At nawa, Panginoon, natanggap din po nila ang iyong dakilang pagpapala. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, before po tayo, mag-benediction na po tayo. At before po pala, magbigay nga po tayo ng gift. Sabi ko nga po kanina na magbigay po tayo ng gift para po sa ating pong Panginoon Jesus, Lord, dahil siya po yung pong talagang my birthday naman. Siya is the reason ngayon pong Kapaskuhan. So, di ba dapat na ibigay po natin yung best gift natin sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi natin, pag-pray, at bago po mag-benediction, ay pag-pray po natin. Hallelujah. So, ilagay na lang po namin na doon, no? Yung mga gift ninyo. Hallelujah. Thank you, Father Gift for God. Jesus. Saan ko yung ballpen ko? Sino kaya nakakuha? Hindi sila nakapagod. Oo nga. Walang sobre. Yes, we have. So, pag-pray po natin yung mga gift na yan. Hallelujah. Hallelujah. Habang binibigay nyo, nilalagay sa box na yan. Hallelujah. Lord, I pray, Panginoon Diyos, sa lahat po na nagbigay ng mga birthday gift nito sa inyo, Panginoon. Dahil ikaw lang po, Panginoon, narapat na bigyan. Although, Lord, you are the true giver of gift, but Lord, nandun din po, Panginoon, na ina-acknowledge din po namin, Panginoon Diyos, ikaw din, Panginoon, ay marapat na tumanggap, O God, ng mga gift na ito bilang pag-acknowledge namin, Panginoon, sa iyong ginawang kabutihan sa bawat isa po sa amin, O God. Lord, pagpalaan ng mga gift na ito at kailangan po namin ito, Panginoon, na magamit pa, Panginoon, sa kalalawang ng Ebanghelyo, God. Hallelujah. At tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin yung To God be the glory. Hallelujah. To God.
Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, binibigay ko na po sa expo para po sa akin sa inyong part. Tayo sa exchange gift. So, Sister Rules, pamunahan niyo na po yung ating pag-exchange gift. So, ayan. Sa mga number 1 na napunod niyo,